Praise the Lord mga kapatid. At tayo po ay, amen, bigyan ng Diyos ng kaunawaan sa atin pong pagtatalakay. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, amen, pwede nyo pa akong sabayan sa pag-uun natin makikita, amen, ang katotohanan na siyang aakay sa atin, papalapit sa atin pong Panginoon. Ang Biblia po mga kapatid ay nagtuturo, ipinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan kung ano ang ating nakaraan, kung ano tayo sa kasalukuyan, at kung ano ang ating magiging kahihinatnan sa darating na panahon. Kung ano tayo nung nakaraan, mga kapatid, sapagkat totoo po ang sinabi ni Jose Rizal na kumbaga, to sinners, mula sa kabanalan, naging makasalanan ang tao. Noong nakaraang panahon, banal ang tao. Noong panahon ni Eva at ni Adan, banal ang tao. Sa katunayan, nandoon sila sa Garden of Eden, na doon kung saan ang kanilang kalagayan ay napakaganda. Provided ng Diyos lahat ng kanilang pangangailangan bago pa sila ng Diyos ilagay doon sa Garden ng Eden. Pero tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Sino yung nag-iisang tao na yon na kung saan doon pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, sa tao, sa sangkatauhan? Walang iba kundi si Adan. Mga kapatid, pastor, di ba si Eva ang unang kumain? Binigyan niya na lang si Adan. Tama po, si Eva ang unang kumain. Pero si Adan ang unang nagkasala. Kasi po, si Eva, nadaya lang. Pero si Adan, lumabag talaga sa utos. Kasi, ang inutusan po, mga kapatid, ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng Eden, ay si Adan. Si Eva po hindi siya inutusan. Si Adan lang ang inutusan. Kasi mga kapatid, responsibilidad ng lalaki ang babae. Mga kapatid. Kaya si Eva nadaya. Kaya si Adan talagang sumuway kasi alam ni Adan na hindi dapat yung kainin. Nung binigyan siya ni Eva, hindi dapat yung kakainin. Alam ni Adan na hindi dapat yung pwedeng kainin. Pero kinain pa rin niya kahit binigyan siya. Kaya ang lesson dyan sa atin, hindi porkit ibinigay sa'yo, ay talagang tatanggapin mo kahit alam mong mali. Mga kapatid, may mga tao na kahit alam na nilang mali, dahil sa pakikisama, dahil sa pangunguntinwar, dahil sa pangunguntinwar, mas pinipili nilang labagin ang tama alang-alang sa pakikisama. Hindi po yun mabuti, mga kapatid. Maganda ang makisama ka, maganda na nangunguntinwar ka, pero ang hindi maganda, yung nilalabag mo na ang utos ng Diyos dahil sa pangunguntinwar mo. Kaya sa mga kapwa ko mananampalataya, tayo ay naunawaan na natin ang salita ng Diyos, naunawaan na natin ang kalooban ng Diyos. Kapag may isang tao na dadaling ka uli sa kasamaan, mga kapatid, huwag natin pakinggan. Kasi may mga tao na talagang sinusubukan lang tayo kung talagang seryoso tayo sa ginagawa nating paglilingkod. Kaya hindi lahat ng inaalok sa iyo ay tatanggapin. Kailangan mong alamin yan kung yan ba ay kalooban ng Diyos at yan ba ay
hindi kalooban ng Diyos. Kaya si Adan, alam niya na hindi yung kalooban ng Diyos, alam niyang kasalanan yun, pero pinili pa rin niya dahil sa pakikisama niya kay Eva. Kaya nung nagkasala sila, nagkaroon na sila ng kamalayan sa kanilang sarili, hinanap sila ng Diyos. Anong tinanong sila ng Diyos? Adan, bakit mo kinain? Anong sabi ni Eva? So dito natin makikita na ang responsibilidad niyang lalaki, mga kapatid. Ang nagbigay naman talaga ng bunga ng punong kahoy na yun ay si Eva kay Adan. Pero ang unang tinanong ng Diyos ay si Adan. Bakit? Kasi responsibilidad ni Adan, dahil siya ay inutusan, responsibilidad niya at pananagutan niya si Eva. Kasi itiniwala ng Diyos kay Adan si Eva. Kaya nung tinanong ng Panginoon si Adan, bakit mo kinain? O kumain ka ba? Ang sabi ni Adan, ang babaeng ibinigay mo sa akin ay binigyan ako upang kanin. So doon pa lang makikita na natin na talagang sinadya ni Adan magkasala. Kasi unang-una alam niyang utos. Pangalawa, meron siyang isip na pwede niyang gamitin. Alam niyang mali, tapos kinain niya. So may mga tao na kahit alam nilang mali, pero ginagawa pa rin. May mga tao na alam nilang tama ang paglilingkod, pero hindi nila nagagawa. Pero may mga tao din na alam nilang mali ang kanilang ginagawa, patuloy pa rin nilang ginagawa. Kaya mainam talaga na mag-aral tayo ng Biblia para maunawaan natin yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Kaya nung tinanong ng Panginoon si Adan, ang babae na binigay mo sa akin, binigyan ako. Nung tinanong naman ang babae, bakit mo kinain? Kasi itong ahas na ito ay tinukso ako, dinaya ako, binigyan ako. Mga kapatid, so doon natin makikita kapag ang tao ay guilty, nagtuturuan na yan. Kapag inimbestigahan mo na ang tao na gumawa ng masama, alam niyo mga kapatid, ang palatandaan na ang tao ay gumawa o guilty sa kanyang ginawa, nagtuturuan yan, may tinuturo yan. Mga kapatid, kagaya ngayon, sa mga usapin ng flood control, nagtuturuan na lang. Makikita natin yung guilt ng tao sa issue na yon kasi mayroon silang mga itinuturo. At ang iba ay tahimik. So, bahala ng Panginoon sa kanila. Pananagutan nila yon sa harapan ng ating Panginoon. Pero tayo na mga mananampalataya, mga kapatid, dito natin mauunawaan kung bakit nagkaroon ng kamatayan ng isang tao, nagkaroon ng kahirapan sa sangkatauhan dahil po pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Adan. Kaya mga kapatid, yun po ang ating nakaraan. Makasalanan tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Ganun pa man, amen, praise God, hindi pa rin tumigil ang Diyos para tayo po ay abutin at tayo po ay sakluluhan. Sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan, ang sitwasyon natin ngayon, alamin naman natin kung ano ang naging sitwasyon natin ngayon o ano ang ginawa ng Diyos para maabot tayo muli. Yung presenteng sitwasyon natin ngayon, ang sabi po dito, mga kapatid, praise God, Roma 1:16, mga kapatid, dito natin makikita yung kagaya ng pinag-usapan natin kahapon, sapagat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego.
sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang Ebanghelyo, dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, bagamat tayo po nung nakaraang panahon ay nadaya, nagkasala, pumasok ang kasalanan, at dahil sa kasalanan, naranasan ang kamatayan, mga kapatid, kahirapan, yan, karamdaman, lahat ng mga rimalaso sa buhay ng tao, naranasan yan dahil sa kasalanan. Ang ugat talaga ng kahirapan ng sangkatauhan ay kasalanan, ang pinakaugat talaga. Pero salamat sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang habag, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, at dahil sa bagay na yun, nagkaroon tayo o magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapanumbalik muli ang ating personal na relasyon sa Panginoon na nawalay dahil sa kasalanan, mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yun, mga kapatid. Dahil sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ngayon ng pagkakataon para manumbalik muli ang ating nasirang relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ito ang tamang pagkakataon na ating pagbulay-bulayan ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, bakit? Dahil isa sa ipinapaunawa din ng atin pong ng banal na kasulatan, mga kapatid, una, yung kasalanan. Nung nakaraang panahon, pumasok ang kasalanan, naranasan ng kahirapan at kamatayan. Ngayon, mga kapatid, amen, praise God, dahil sa biyaya at habag ng Panginoon sa kanyang Ebanghelyo, meron tayong pagkakataon na manumbalik muli, mga kapatid, praise God, makipagkasundo muli sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Bakit? Dahil mayroon pong buhay na walang hanggan, mayroon pong dalawang walang hanggan na ating patutunguhan. May dalawang walang hanggan, may lugar na walang hanggan, dalawa yon, na patutunguhan ng tao. Yun po, mga kapatid, ay langit at impyerno. Mateo 25:46, mga kapatid, ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay, datapot ang hindi ay sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Dalawa lang ang lugar na walang hanggan. At tayo po ang mamimili kung saan natin gustong pumunta. Amen. Praise God. Nung nakaraang panahon, sa panahon ni Eva at ni Adan, doon pumasok ang kasalanan. Nawalay ang tao sa Diyos. Dahil nawalay ang tao sa Diyos, naranasan ang kamatayan, kahirapan, at lahat ng mga rimalaso sa buhay. Amen. Pero dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, nagkaroon tayo ngayon ng pagkakataon para makapaglingkod sa Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, ang patutunguhan natin, pagkatapos ng buhay na ito, pagkatapos ng kamatayan natin dito sa lupa, meron tayong dalawang buhay na, dalawang walang hanggan na lugar. Walang iba kundi langit at impyerno, mga kapatid. Ano po ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 1? Kung atin pong tutunghayan, mga kapatid. 1 Thessalonians, amen, praise God, chapter 1, verse 7, mga kapatid. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang nanga sa Macedonia at nanga sa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, mga kapatid. Praise God. Amen. So, dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano ng tao pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Dapat ang gawin natin sa salita ng Panginoon, amen, ay sampalatayanan natin, paniwalaan natin, yakapin natin, at tanggapin natin. Mga kapatid, praise God. Amen. Tanggapin natin ang salita ng ating Panginoong
Jesucristo. Huwag lang natin bastang tingnan at pakinggan, kundi bagkus tanggapin natin at yakapin natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagdiningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, kailangan nating yakapin at tanggapin ang salita ng Panginoon, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay bababa mula sa langit dito sa lupa upang maghihiganti sa lahat ng mga taong hindi nagsisitalima. Ibig sabihin, hindi naniniwala. Yung mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay maghihiganti ang Panginoon. Kaya may paghihiganti po na mangyayari sa sangkatauhan. Lahat ng ating mga ginawa, kung ikaw ay hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid, may paghihiganti na gagawin ang Diyos para sa iyo. Mga kapatid, yung mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung mga taong hindi naniniwala, yung mga taong kumukutya, yung mga tao na kumukutya sa salita ng Panginoon, yung mga taong hindi natutuwa sa pangangaral ng salita ng Diyos, may paghihiganti po ang Diyos sa inyo. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin gawin, yakapin natin ang salita ng Panginoon. Tanggapin natin ito, sapagkat ito'y ikabubuti ng bawat isa sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon ng lahat ay mapahamak, kundi nais ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Mga kapatid, last verse marahil na atin pong ipaglilingkod sapagkat ang oras natin ay limitado. Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. So mapalad ang bumabasa, ang nakikinig, at tumutupad ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, dito ipinapakilala at ipinapaunawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan nito. Amen. Kung ano ang ating nakaraan, kung ano ang ating presenting sitwasyon, kung ano tayo sa darating na panahon. Mga kapatid. Amen. Yung presenting sitwasyon nung nakaraan, ipinaunawa sa atin ng tao ay nagkasala at hanggang ngayon sa presenting sitwasyon, amen, tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero dahil sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, binibigyan tayo ng Diyos ngayon ng pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Ang kailangan mo lang manampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya, ang pagsisisi, at ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Yun po ay sumisimbolo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At kapag nagawa natin yon, meron tayong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Tandaan natin, dalawang lugar lang na walang hanggan ang pwede nating puntahan. Kung hindi langit, impyerno. Langit at impyerno lamang po ang lugar na walang hanggan na pupuntahan ng tao. Depende po yan sa inyo. Desisyon. Kung kayo po ay susunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kung kayo po ay yayakapin ang salita ng Panginoon, buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga maglilingkod sa Kanya. Pero kung gusto niyo naman po ng impyerno, madali lang po yan. Una, huwag ka lang maniwala
Pangalawa, i-off mo lang ang radyo. Pangatlo, huwag ka lang maniwala sa Diyos. Sapat na yon para dalhin ka ng Diyos sa impyerno. Huwag ka lang, pwede kang maniwala sa Diyos, pero huwag kang sumunod. Pwede yon. Sapat na yon para dalhin ka ng Diyos sa impyerno. Kung gusto mo ng impyerno, maniwala ka sa Diyos. Paniwalaan mo ang Diyos, ang salita ng Diyos. Huwag ka lang sumunod. Sapat na yon para mapunta ka sa impyerno. Dahil ang sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Kahit may mga sakripisyo ka, kapag wala kang pagsunod, wala ring saysay ang mga sakripisyo mo. Kailangan yung sakripisyo natin, bunga dapat ng ating pagsunod. Huwag tayong gagawa ng sakripisyo na walang pagsunod na nagawa una. Kailangan, kung meron man tayong sakripisyo na gagawin, yan po ay dapat bunga ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong gagawa ng sakripisyo na labas sa kalooban ng in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Salamat po sa lahat ng mga nanood mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, good morning. Sister Rebecca Montemore, thank you so much for watching. And also, good morning, Sister Christine. Amen. Sister Panchan, dyan po sa UPC Japan. Sa Gifu, Japan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Miguela Mera, good morning. Sister Nancy Dangla, good morning. Sister Elena Burabo, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Miguela Mera, ngayong darating po na Biyernes, amen, tayo po ay magkita-kita sa Zoom meeting para tayo po ay magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa imbitasyon nyo na kagalakan po natin na gamitin ng Panginoon para magbahagi din ng salita ng Diyos sa inyo at sa inyong mga kasamahan. Diyan po sa Italy, pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Sister Rosa, good morning. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo at maging mga kapatid sa lahat ng mga sumusubaybay po o sumubaybay sa New Gen FM Facebook page. Maraming salamat din po sa inyong panunood. Sister Marlene Golyoso, Ninang Philly, good morning. Sister Helen Detera, Sister Eleanor, Sister Dolor Quezon, Sister Beth Angeles, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Alexander Gokoyo, good morning. Sister Ismenia Marcos, good morning po. Brother Renante Roque, good morning. Praise God, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Merna, good morning. Amen, praise God. Pagpalain po kayong lahat ng ating Sister Margie Guitan Isiha, good morning po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Muli mga kapatid, ang aking pong contact number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking pong contact number. Tawagan nyo lamang po ako kung kayo po ay may katanungan at kung nais nyo pong magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong tahanan, mga kapatid, pupuntahan ko po kayo. Amen. Praise God. Para ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Wala pong bayad yun. Libre po ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. At mamaya po, dyan po sa Santa Remedios, alas 7 po ng umaga at dito naman po sa Matnog, alas 8 ng umaga. Tayo po ay magsama-sama. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Amen. Huwag nating kakalimutan at lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.